ibig mo. Mabiyayang araw ng Biyernes, kapanalig. Kapistahan ngayon ni Santiago Apostol. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo na pong magnilay sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Lumapit kay Jesus ang ina ni na Jaime at Juan kasama ang dalawa niyang anak at lumuhod sa harap niya para makiusap. Tinanong siya ni Jesus, "Ano ang ibig mo?" At sumagot siya, "Narito ang dalawa kong anak. Iutos mong maupo ang isa sa iyong kanan at ang isa naman sa iyong kaliwa sa iyong kaharian." Sinabi ni Jesus sa magkapatid, "Hindi niyo nalalaman ang inyong hinihingi. Maiinom niyo ba ang kalis na iinumin ko?" Sumagot sila, Kaya namin. Sumagot si Jesus, "Totoong iinom din kayo sa aking kalis, ngunit wala sa akin ang pagpapaupo sa aking kanan o kaliwa. Para yon sa mga hinirang ng Ama." Nang marinig ito ng 10, nagalit sila sa magkapatid, kaya tinawag sila ni Jesus at sinabi, "Alam niyo na sinusupil ng mga naghahari ang kanilang mga bansa at inaapi ng mga nasa kapangyarihan. Hindi naman ganito sa inyo. Ang may gustong maging dakila, siya ang maging lingkod ninyo. Ang may gustong mauna sa inyo, siya ang maging alipin ninyo. Gayon din naman, dumating ang Anak ng Tao, hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod at ibigay ang kanyang buhay bilang pagtubos sa marami." Nang ako'y bagong orden na pare at napakiusapan ng aking kura paroko na tumulong sa pagbibinyag ng mga sanggol sa parokya, may naobserbahan akong isang pangyayari na labis kong ikinagulat. Sa pagtatapos ng seremonya, binasbasan ko ang mga sanggol, ang mga magulang at mga ninong at ninang. Pagkatapos kong maibigay ang bendisyon, kumaripas ng takbo ang mga may hawak sa mga sanggol papunta sa pinto ng simbahan. Para bagang nakasaksi ako ng marathon sa loob ng simbahan at tila nag-uunahan sila sa finish line. Naliwanagan ako nang malaman ko sa isang nakatatanda ang sinaunang paniniwala ng mga tao na kapag mauuna raw sa pinto ng simbahan ang bitbit nilang sanggol, lubos siyang magtatagumpay sa buhay, higit sa iba pang mga kasabay niyang tumanggap ng binyag. Bigla tuloy akong napaisip, nagsisimula pa lang sa buhay yung kawawang bata, kinokondisyon na siya na pumasok sa buhay na parang paligsahan at ang kanyang kapwa sanggol bilang katunggali. Napaka-stressful naman yata ng ganitong klaseng buhay. Sa Ebanghelyo, narinig natin kung paanong ang nanay ni na Santiago at Juan ay nakiusap kay Jesus na ipwesto ang kanyang mga anak sa kanan at kaliwa ng trono ni Jesus pagsapit nito sa kaluwalhatian. Natural lamang para sa isang ina ang maghangad ng magandang kinabukasan para sa kanyang mga anak. Ngunit iba ang naging dating nito sa 10 mga apostol. Hindi nila nagustuhan na mauunahan sila ng 2 magkapatid sa karangalan. Nagkaroon ng pagkakahati ang grupo. 2 laban sa 10. Itinuwid ni Jesus ang baluktot na pag-iisip ng mga apostol. Kailangang maging iba ang kanilang gawi sa mga hentil na ibinabalandra ang kanilang sarili at kapangyarihan. Para sa mga tagasunod ni Jesus, tinuturuan tayong maging huli sa lahat kung nais nating maging una sa kaharian ng langit. At kung nais nating ituring tayong dakila, matuto tayong maglingkod sa ating kapwa. Panginoon, kayamanan naming maituturing na nakilala ka namin at bahagi ka ng aming buhay. Kami mga sisidlang palayok, marurupok at nababasag. Turuan mo kaming bumaling, hindi sa aming kahinaan, kundi sa lakas at bagong buhay na nagmumula sa iyo. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, share, and follow Paulines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito.
Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Santa Maria, mahal na Birhen del Carmen, inihahandog namin sa iyo ang aming sarili at kalooban. Pagpalain mo at gabayan ang aming mahal sa buhay, pamilya at bayan. Itinataas namin sa iyong pamamagitan ang aming saya at kalungkutan, tagumpay at kabiguan, kasaganaan at kahirapan, kalusugan at karamdaman. Maialay nawa ito sa iyong anak na si Jesus upang magkamit para sa amin ng mga pagpapala. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.